So, ayun. Another video na naman tayo para sa ating stud. Kung makikita nyo, yari na tayo sa structure wizard, saka sa may translational repeat, nandun na tayo sa may advanced methods na ng stud. So, paano pag hindi perfectly square yung ano natin, yung structure natin? Kung makikita nyo sa may plano natin, ano siya rito? Triangle. Triangle yung upper left side niya. So, paano natin siya gagawing triangle? So, kung makikita nyo sa plano, ering tatlo na rin, yung tatlong beam na yan, is wala naman talaga sa plano. So, ang una natin gagawin is cut natin sila. Okay. Yes, para matanggal yung nodes. Add beams. Lagay tayong beams. Yan, okay na. And kung makikita nyo sa plano is meron din pala siyang beam sa gitna ng triangle na yun, sa may parang naka 45 siya, sa naka 45 degree. So, meron doon. Lalagyan natin siya ng nodes. Meron palang column doon. So, dito, mag-add tayo ng column. Kung makikita natin pala sa may plano is 2.579 siya from the first sa may node natin din sa baba. So, kung nalagyan natin 2.579, add new point. So, okay. So, ayun, nalagyan na natin siya ng node. So, lalagyan lang natin siya ng column. Select cursor, nodes, cursor. Translational repeat lang tayo from y, tas negative 3.2 kasi yun yung height natin. At pababa siya. Ay, hindi natin na link steps pala. So, add yun na lang tayo para di na matagal. So, add beams na lang tayo dito. So, ayan. Okay na yung structure natin. Kung makikita nyo. So, paano kung gusto nyo maglagay ng beam sa gitna ng beam nyo, sa girder nyo? Ganito lang gagawin nyo. Pipindutin nyo si add beam. Yung nasa baba, makikita nyo yung add beam from node to node. Tas midpoint. So, kahit saan nyo pindutin sa may beam, ay sa midpoint pa rin. So, kahit dito ko siya pindutin, sa midpoint pa rin malalagay. And paano pag gusto nyo lagyan yung katabi? Sa meron ng existing na nodes. So, perpendicular intersection. Pindutin nyo yung nodes na gusto nyo. Tapos, pindutin nyo kahit saan dito ulit. And makikita nyo sa gitna. So, bakit siya sa gitna nagpupunta? As you can see, perpendicular. So, sa may mga beam na rin, is perpendicular ng 90 degrees si beam natin na nilagay natin sa gitna kay perpendicular beam. So, alam natin na third floor yung plano natin. Paano natin gagawing third floor yung plan? So, ang unang way natin is pwede natin siyang i-copy paste. Copy natin, and then, paste beams. So, kung makikita nyo, gagawa tayo ng second floor. Ang second floor natin is also 3.2 meters from our first floor. So, lalagay natin sa Y, 3.2 meters, and we'll press OK. So, makikita nyo, meron na yung buong structure natin. So, pwede din natin gawin is, copy natin siya. Copy natin, paste beams, reference point. Makikita nyo yung mga kulay blue. Makikita nyo yung kulay blue. Pwede nyo siyang lipat kahit saan. So ako, ang gagawin ko is lalagay ko siya dito sa may left side. So press OK. Tapos kung makikita nyo yung cursor nyo, di kasi kita yung cursor ko sa video. Kasi di tayo naka-premium, di ba? Ang ibig sabihin lang nakalagay sa cursor nyo is nakaka-copy na yung buong structure. So, imbes na i-click ko tong reference point, ang kiklik ko is yung node sa tapat ng reference point. Kumbaga, mula sa may nodes ng reference point natin, yung column na yun,
yung pinakababa ng column. Pipindutin mo to. And as you can see, meron ng negative 3.2. Ibig sabihin na magpipace siya sa baba. So, ayan na, may second floor tayo. And click uli natin to. So, makikita nyo may negative 6.4. Okay na. So, pagkayari niyan, kung tapos na kayo mag-ano, ayan, makikita nyo, nabuo na yung structure natin. And kung gusto nyo siyang makita ng buo, I mean, ikutin, is yung mga arrow keys lang natin. Left to right, up, down. Ayan. So, after nun, if ever, ang susunod natin na gagawin is mag-move tayo ng beams. Pwedeng ere, move natin, rin dalawang beam sa ibabaw na rin. Ang pwede dyan makikita nyo, move. Or kaya, kagandahan kasi dito sa may taas, pag pinundot nyo, yung mga beam, makikita nyo sa taas merong beam tools. Ere, naka-highlight niya. So, medyo darker color siya kaysa sa iba. Pindutin natin beam tools, pwede natin pindutin yung move. So, sabihin natin, 1 meter, pataas. So, lagi nyong pipindutin yung retain connections. So, tingnan nyo pag pinindot yung retain connections and okay ko. Makikita nyo yung connections niya, yung pinagtuktungan niya, isasama rin umangat. Hindi lang yung pinaka-beam na pinindot natin. So, i-press ko okay, no? Pagka-press ko ng okay, yes, no. As you can see, merong nangyari sa may ano natin. Sumamang umangat yung pinagduduktungan noong beam. Kung tingnan natin sa view, kung makikita natin siya. Kung makikita natin from side view, hindi pala siya kita. Ayun pala. Kita natin na umangat din tong mga beam na rin na pinagduduktungan nung dalawang beam sa taas. So, kung ulitin ulit natin sa geometry, mabayin ko lang yung view, 3D ulit tayo. Kung ulitin ulit natin, Control Z. Kung i-move ulit natin to, punta tayo sa beam tools, diba? Kung move natin to, punta tayo sa beam tools ulit. Move beams, 1 meter. Pag di natin pinindot yung retain connections, okay ko. Yes. No, as you can see, umangat yung mga nodes natin, ay yung beam natin, nang sila lang. Tingnan nyo. Hindi sumama yung mga pinagduktungan niya. Ang sumama lang is yung taas talaga. So, mahalaga na everything. So, Control C ko muna ulit. So, mahalaga, lahat is kine-check nyo or pinipindot nyo bago nyo mag-press OK. So, move beams ulit, 1 meter. Retain connections, okay. Yes. If any of them move following 6, they want those members to be split as those. No. As you can see, umangat. So, paano kung gusto mo maglagay dito, I mean, sa mga nodes mo, pag gusto mo maglagay dito ng cantilever na structure, na beam, na floor, or kaduktong ng palapag mo, terrace, paano pag gusto mo maglagay? Or dito, sample dito. So, ang gagawin lang natin is madali lang yan. Translational repeat lang tayo. Translational repeat, as you can see, papunta siya sa z-axis. So, positive, sabihin natin, positive 2 meters, 3 meters. Press natin OK. Tapos, after nyan, add beam lang ulit tayo. Ayan. Meron na tayong cantilever na terrace dito. And paano, kung sa may plano nyo, is meron dito yung sa bubong. Wait, tingnan natin sa plano, no? As you can see, sa may plano, may pasobra dito sa roof, sa bubong. Hindi siya saktong-sakto sa may
shape ng pinaka-structure, may pasobra ibabong. Paano natin papakita yon? So, ganito ang gagawin natin. So, pipiliin natin yung tatlong re. So, beam tools ulit. Stretch beam tayo. So, makikita nyo yung number to a point na papunta siyang sa may ito, 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 saka ito. Stretch natin siya. Beam tools. Stretch beam. Kung papunta siya ng dito, positive si Z, magne-negative tayo. So, kay Z tayo, negative 1 meter. So, apply natin. So, parang mali tayo. Ito yata. Nagkamali yata ako. So, stretch natin. Let beam tools, stretch. Negative 1 meter. Negative 1 meter. Apply. So, stretch natin siya. Diba? Beam tools, stretch beam. Negative 1. So, ayun, nagkamali ako guys. Panoorin natin yung video ni Sir Kurt. Ang gagawin natin is ito. Yung tatlo. Ang beam tools, punta tayo sa may stretch beam. So, makikita nyo to a point, dito pala tayo nagkamali. Magko-compute po pala tayo dito kung sakali. Makikita nyo yung number ng beam ng members, 23, 24, and 25 dito sa taas. And select options. So, ang gagawin na lang natin is through a distance, start node, sabihin natin 1 meter. So, apply. So, makikita nyo may nakasobra na. So, pwede nating produktuhin yung mga yan kung gusto natin. Just for the sake of the video. So, ayun. And kung makikita nyo pala, pag nag-ano kayo sa may beam, pag di nyo kinilik, tinutok nyo lang sa beam, makikita nyo si start is si blue, and si end, wait, dito, mas kita natin dito. Balik tayo sa may, si start, ayan, si beam 15, makikita natin, si start natin is si green, and si end natin is si blue, and si middle is si red. Si beam 15, tapos pag sinipin natin, makikita natin yung beam numbers niya. So, ayun guys. So, see you on the next video.